Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random kwentuhan lang. Meron kasi ako napanood kahapon. Yun yung pinaka-latest na video ng podcast ni Bugoy na Koy Koy. Marami kasi silang ini-interview. Feeling ko nakita na rin nila yung channel ko eh. Kasi nagkakaroon na rin sila ng idea. Pero yun nga, is yung mga babae doon, 'di ba, mga psychologists. Merong isang babae doon na nagsabi na mas magaling daw talaga sila sa game kaysa mga lalaki. Tapos sabi naman nila ang kampo nila Bugoy is depende sa game kung anong game ba 'yan. So, mostly nung iba sa kanilang mga lalaki is clueless pa rin talaga sa game. Wala naman talagang game kasi unang-una, babae ang game. So, yung babae ang nagdidikta ng terms and condition. Parang yung video game. 'Di ba yung naglaro ka ng game. So, ikaw maglalaro, ikaw yung player, 'di ba? So, yung mga nandoon, obstacles doon, tapos yung mga terms and conditions doon, mag-a-agree ka para makapaglaro ka ng game. So, kayong mga lalaki, kayo ang player. Babae, babae ang game. So, sa game na yan is, mananalo ka ba sa game? May katapusan ng game, di ba? So, yung dulo ng game is, either hindi ka na maglalaro or which is hindi ka kasama dun sa game na yon. Kasi ganyan yan eh. Ang babae ang game dahil nga sa Brefolt's law. So, mostly tong sila, karamihan ng lalaki doon is clueless pa rin talaga sa game dahil ang babae naman talaga ang game eh. So, ikaw, pinipili ka lang dahil sa pakinabang mo. Ang lalaki is pinipili dahil sa pakinabang. Unang-unang factor dyan is yung looks talaga. Which is yun yung may sinatawag tayong looks threshold. Mayroon silang desired talaga na looks preference, although hindi naman talaga nila nami-meet mostly yan dahil 80% ng mga lalaki sa lipunan ay deemed undesirable. So, may swiping statistics niyan. Back up yan ng statistics din sa all throughout history. Ibig sabihin, ito yung time na from ninunuan pa natin hanggang ngayon. 48% ng lalaki ang nakareproduce compared sa 98% na babae. Kasi sila ang picker. So, yung mga napipili na yon ay sila yung mga player. Sila yung top G sa Silbidor side. Sila yung top G sa Betabox side. At sila rin yung top G dun sa genetic department, which is makikita sa looks. Yung may mga superior genetic. So, nakakawindang yung mga doon, mga babae. Actually, pag nalaman mo yung nature ng laro, which is wala naman talagang game, it's either gusto ka ng babae or hindi. Sure, gagawin mo yung mga gusto mong gawin or self-improvement na sinasabi natin para sa sarili mo. At the same time, sa back of your mind is gusto mo pa din makareproduce para ma-solve mo yung reproductive problem mo. Yan lang ang purpose ng buhay, mag-survive at mag-procreate. Bago ka mamatay, mapasa mo ang DNA mo. Replication. Kung Buddhism naman, reincarnation tawag dyan. Ibig sabihin, mabubuhay ka muli sa bagong katawan, which is yung rejuvenation ng DNA mo. Which is, yan, yung anak mo, offspring. So, yan lang talaga yung totoong main purpose ng buhay. So, since babae ang namimili, tsaka sila ang game, is, hindi ka talaga mananalo.
hindi ka talaga mananalo kahit anong paikot-ikot mo dyan. Kasi sila ang picker eh. Kaya kanya napili dahil sa pakinabang mo. Sure, sa perspective mo, isipin mo lamang ka. Kasi nga, kuwari, may babae na ginagastusan ka. Unang-una, bakit ka ba ginagastusan yan? Malamang baka below sa looks mo yan. Or, gusto niya lang na may kasama, mine-maintain ka niya. Kuwari, kupas na yung babae. Or, gusto niya ng long-term relationship. Pero, ngayon sa SOCMED age era, hindi na siya realistic. Kasi yung mga pogi ngayon na medyo bata-bata pa, below 30 is, marami silang options. Nag-i-spin sila ng plates. So, ang mangyayari niyan is, kahit na bata pa sila, 25 sila or below, prime age na babae, is medyo hindi na rin realistic sa kanila na makatrap ng pogi. Tsaka gaano ba kadami ang mga pogi na yan? Nag-ikot-ikot ako sa mall, nag-ikot-ikot ako sa mga kung saan-saang lugar, kahit dito sa New Zealand, wala. Paisa-isa lang yan. Siguro sa isang taon, one time lang ako nakakita ng isang kasing looks ko or above pa sa akin. At dun pa yan dun sa may BGC, yung nag-mall ako doon. Ano ba yung mall doon? May mall doon na malaki. Isang beses ako nakakita ng ka-level ko na high tier normie. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga common pero granted na kung papipiliin sila, ideally, is mas pipiliin talaga nila yung may superior genetic. Since majority naman ay deemed undesirable, unattractive, so, ang purpose ng mga yan, kaya nakikipagrelasyon pa rin yung babae, is sa pakinabang. Kagaya ng long-term relationship. Kaya nakikipag long-term relationship yung babae dahil may pakinabang pa siya. Kagaya nung sa guest ni Bugoy. May isang babae doon, siya pinakamaganda, namag niya lahat. Siya yung katabi ni Bugoy na kuy-kuy sa left side. Naipagrelasyon yung babae doon sa lalaki na in-check. So, yung in-check na yon is nasa alabang. Tapos, nag-cheat pa yung babae. Alam din naman na in-check yun eh. Kada lalabas daw siya, oh, you gonna go with your boyfriend. So, alam nung lalaki na beta box lang talaga siya. Lahat ng mga politiko, lahat ng mga mayayaman, kahit si Chavik Singson pa yan, alam nila yung katayuan nila. Lahat din ng lalaki, alam nila yung katayuan nila. Black pill din yan. Nagtatanga-tangahan lang. Or beta lang talaga yung mating strategy. Kasi ang mating strategy ng lalaki is gagawin niya yung lahat. Makaslip lang yung, ibig sabihin, makapuslit yung DNA niya, yung similya niya para makireproduce. Kaya maraming willing talaga na mag-beta box, maraming willing na talaga mag-simp, maraming willing talaga na na gawin ng man lahat, bigay-bigay diyan dahil yun ang mating strategy ng lalaki. Hanggat maaari makarami. Yung pangit, 'di ba? Si Wamos, lahat na nakarelasyon niya binubuntis na niya agad. Ganon din si Gamer kasi nga yun talaga yun. Mahirap ang pagdadaanan niya. Biruin mo, nagpayaman siya ng milyon-milyon. Baka 100 million na siguro yung nun. Net worth nun. Ganon ka na nagpaka-corny pa siya. Alam mo yung nag-jester max pa para talaga yung maging popular. Yung dati kay Tim Sawyer, sinasampal-sampal pa siya, di ba? Mga kakornihan na joke-joke. Dinadagukan, yung mga ganyan. So, para siya yumaman is, ginawa niya yung mga yun. Pinababa niya yung sarili niya, yung pagjo-joke. So, yan yung sinasabi natin. Ganon din si Zaito, yung rapper. Biruin mo. Dahil nga hindi realistic sa pangit na magkaroon ng maraming babae is kung ano na lang yung makuha nila gamit ang beta box nila or kabaitan, which is target talaga nila is kahit normie. Sure yan si Zaito,
hangga't maaari dahil nagbe-beta box siya dahil sa pagrarap niya. Target niya rin is yung above sa looks niya para maanakan niya. Hindi lang babae gumagawa niyan. Sila lang talaga may upper hand kasi sila namimili dahil sa nature nila. Briffault's law. Pang long term pa rin pinipili nila. Tsaka 70% to 80% talaga normie to below sub. Average looking to sub 5. Mostly din naman ng babae, ganun. Average looking to sub 5. Pero sila lang talaga may upper hand kasi sila ang namimili. So wala talagang game. Ang lagi nyo lang iisipin sa black pill is it's either gusto ka or hindi. Yun lang. Either gusto ka or hindi. Tama rin yun na mag-self-improve ka para sa survival mo. Yun yung unang-unang main purpose ng life. Tapos bago ka mamatay, dyan napapasok yung reproduction. Makareproduce ka. Kasi yun talaga yung DNA natin na gusto talaga. Tawag doon ay genetic determinism. So, magpo-focus ka lang sa sarili mo. Tapos habang nagpo-focus ka dyan sa sarili mo, nagse-self-improve ka, na-enjoy mo rin yung pera mo tsaka yung pagko-cope mo. Pero hindi guarantee yun Hindi guarantee yun na talagang makaka-reproduce ka. Kahit na gaano karami ang pera mo, kung hindi ka talaga gusto na majority ng babae, is wala kang magagawa. Kaya ang gagawin mo lang talaga, it's either gusto ka ng babae or hindi. Kung normie ka to sub 5 ka, gagawa ka rin talaga ng paraan na maging beta. Ikaw pa rin yung magme-message ng una, sasali ka ng mga kung ano-anong group para mapansin ka. Kahit chat, ganyan din ginagawa para makarami. Kasi hindi talaga mag-aano yung babae. Actually, babae na nga nag-i-spin ng plates ngayon eh. Marami silang ini-entertain talaga, chinachat. Tapos kung sino yung nagbibigay sa kanila ng mas maraming pakinabang, doon sila. Pero mostly ngayon ng mga kababaihan is open relationship. Ibig sabihin, meron silang karelasyon ngayon pero open pa sila, nag-entertain pa sila ng iba. Kasi sooner or later naman din, ang magiging lalaki na talaga nakapartner ng babae panghabang buhay ay daddy government. Sinusulong na yung divorce bill, meron pang 4-piece. Alam ko para sa mahirap yan lahat-lahat pero mas malaking benefit yung 4-piece para sa mga anak na nag-aaral dahil per ulo ang bigayan nun. Per ulo, remember, yung mga below average income na mga babae dahil nga single mother sila, pasok sila dun sa requirements ng 4-piece. So, per ulo yan hanggat nag-aaral yung mga anak nila, may suporta pa rin. So, biruin mo. Tapos, pwede pa sila mag-apply ng para mga leave. Tapos, kung ano pang benefits na binibigay dyan every month galing sa gobyerno. Tapos, ang nangyayari niyan, dahil sa Pilipinas is mostly na ng mga lalaki nagtatrabaho kahit dito naman sa West eh. So yung mga lalaki nagtatrabaho na single is yung tax nyo ang ginagamit para na pangtustos dito sa mga single mother na nagpanak up sa pogi. Sooner or later yan, globally yan nangyayari yan, lookism. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo, statistics, 80% deem undesirable, unattractive, swiping statistics yan ng dating apps. At back up yan ng statistics din ng mga successful na nakareproduce na lalaki at babae, kung ilang percentage. So, hindi nagsisinungaling yung swiping statistics ng online kasi 48% lang, 'di ba, ng lalaki naka-reproduce compared sa 98% na Ganun siya kahirap. So, sooner or later, mga lalaki is gagamitin na lang din kayo kasi unang side nyo survival, 'di ba?
force yan, sapilitan yan kasi kailangan yung kumain tsaka may matirahan. So, mapipilitan yung mga single na lalaki talaga magtrabaho. Hindi kagaya dito sa West is marami talaga nag-quit na lalaki na single. Hindi na sila nagtatrabaho kasi nonsense. Kaya inopen nila dito yung immigration. So, yung mga ibang pamilyadong lalaki na salat dun sa bansa nila kagaya ng India, tsaka ibang Middle East na country, yung mga mahihirap na bansa or Asian countries pa yan, ay pumupunta sila sa Western country para maiangat yung buhay nila. So, sila ang ginagamit ng Western government para magtrabaho. At yung mga lalaki dito na nag-quit na dahil single, wala naman sinusuportahan at wala na rin sense yung buhay nila, is parang yun na yung form ng eugenics. Ibig sabihin ng eugenics is may eliminate yung genetic line mo. Pero silent na nangyayari yan kasi nga binibigyan na lang ng mga benefit yung undesirable na lalaki. At ang binibigay na benefit is to ay nagdodroga, nasisiraan ng bait, tapos maraming mga vices. So, unang-una, pag hindi ka nagtrabaho, lilit din muscle mo yan kung hindi ka naaarawan. Tapos, hindi ka nakaka-exercise, wala kang physical activity. So, hindi advantage yung wala kang trabaho kasi mabilis ka rin mamatay dyan. Dahil nga, yun nga yung eugenics na nangyayari, silent. So, yun nga yan. Nakakatawa rin talaga na dun sa podcast ni Bugoy na Koy na sinasabi nila na depende raw sa game kung ano yung game na lalaroin, which is babae naman talaga ang nagdidikta ng lahat. Sa brief false law yan eh. Sila nagdidikta ng mga terms and conditions, tsaka yung mga requirements, tsaka standards. Kung hindi mo mamimit yung mga condition ng babae or standards niya is walang relasyon na mangyayari kasi siya ang picker eh. Kaya ang maganda lang talagang gawin nyo is yun pa rin, ang ball nandun sa babae parate, tsaka lagi nyo lang iisipin is pangkalahatan to eh, is either gusto ka or hindi. Kahit sa lalaking kaibigan, ganun din. Kung hindi ka nila gusto is wag mo na ipilit sarili mo. Matututunan nyo yan dahil dito sa black pill. So, yung iba naman is dahil sa experience, maraming rejection, ganyan. Dahil nga lang sa itsura. So, wala na ring sense mag-compete. Sure, mag-self-improve ka para sa sarili mo. Pero walang sense mag-compete sa ibang lalaki kasi marami naman din talagang ka-competition, which is hindi rin talaga worth it na mag-jump ka ng hoops. Yun yung parang sinasabi nila, Kengkoy, di ba? Yung parang ganun. Mag-jump ka ng hoops para lang magkaroon ng babae. Kaya mas realistic na lang talaga is magta-try pa rin kayo pero at the same time, kasi nga beta nga ang dating and relationship. Pag nasa dating and relationship ka, is beta yung condition mo kasi mag-i-stay at mag-i-stay yung babae hanggat may nabe-benefit siya sa'yo or dahil sa pakinabang mo. Pinasok ko na yung Silvidor side dyan. So, yung mga walang trabaho na lalaki. Kasi may stepbrother ako na ganyan eh, walang trabaho. Siya nag-aalaga, tsaka siya lahat. Nurse yung asawa niyang babae sa Amerika. So, hindi siya pwedeng pwede may boundaries ka. Kung masyado ng masalbahe yung babae. Pero mostly naman din ng ganung babae, kaya niya nga ginawa yun, mabait din naman. Pero, yun nga, pag nagpakasalbahe ka dun sa babae na naging breadwinner is iiwan ka. Kaya ang the best lang talaga gawin pag nasa ganung sitwasyon ka is lulunukin mo na lang talaga yung mga demands niya. Pero may boundaries ka pa rin, pero hindi ka pwedeng lumaban kasi nabribe ka niya eh, dahil napili ka niya dahil dun sa serbisyo mo. Sa Betabox naman is nagtatrabaho yan,
Mostly ganyan sa mga trabaho eh. Mostly ng mga lalaki is nagtatrabaho na, sila naghahatid sundo, sila yung nagtutulak ng trolley ng bata, sila yung nag-e-entertain, sila yung namimili ng mga pagkain sa supermarket, sila rin na yung nagluluto. So, mahirap yung katayuan ng mga katayuan ng mga lalaki talaga ng mga average looking tsaka yung mga pangit. Yun talaga yung ano nila. Kasi nga 'di ba pag nasa relasyon ka sa babae is talagang beta ka talaga. Kaya kanya napili dahil sa pakinabang mo. Kaya 'di ba napansin niyo yung mga pogi, nanghihit lang sila tapos umaalis na rin sila kasi nga meron tayong tinatawag na betafication. Ibig sabihin ng betafication is kahit na pogi ka niyan, yung terms and condition pa rin ng babae masusunod kasi nga gagawin kanyang beta. Kaya ganyan yung ginawa ng tatay ko. Sa gabi ko lang siya nakikita kasi nga iniiwasan niya yung betafication na tinatawag natin. Na pag nag-i-stay ka dun sa sa isang lugar kasama mo yung babae is gagawin ka talaga niyang beta. Kasi ang dating and relationship kasi talaga is pang beta talaga yan. Although yung genetic mo, alpha ka dahil sa genetic mo or superior yung genetic mo pero yung kilos mo is beta dahil nga nasa relasyon ka eh. Kaya napansin niyo yung mga pogi, yung mga chad is hindi talaga sila nagko-commit kasi nga may betafication tayo na tinatawag. Iniwasan ko rin yan dyan dati yan eh sa LTR ko. Hindi ako nakipag-live-in kasi maubos talaga yung pera ko every month kasi mangyayari niyan is although maghahati kayo ng bayad sa upa, mangyayari niyan ikaw pa rin lamang. O kaya kanya napili dahil sa profession nyo, pareho naman kayong profession, tapos may side pa yan na silbidor. So ganun talaga yan. Sa silbidor side naman is tatali ka niya dun sa katayuan mo na ganun, wala kang trabaho. Kaya nga maraming lalaki na tinatawag ni Rolo Tomasi na zeroed out. Ibig sabihin ng zero out is after nila nakipagrelasyon dun sa babae is na zero sila. Unang maapektuhan dyan yung mga lalaking palaasa, yung silbidor, yung pinapakain ng babae. Kala mo lamang ka doon. Nako, pag iniwang ka ng tapos ang tanda mo na 40, promise yan ang pinakamahirap. Either magiging homeless ka niyan kung wala kang pamanang bahay sa parents mo, magtatrabaho ka niyan. Promise, ang hirap niyan. Ang tanda mo na, nagtatrabaho ka pa rin. Kasi iniwan ka, tawag doon, zeroed out. Ang exit mo na lang talaga niyan, either magtrabaho ka uli, back to the start, wala kang ipon yan, zero yan ha. Tapos, or magpakamatay ka na lang talaga, or maging homeless. Yun yung aanuhin mo pag silbidor ka na talagang umasa ka sa babae. Pangalawa naman sa beta naman. Ito yung mga talagang nag-invest talaga, nagbigay-bigay ng mga bahay, mga ganyan, kung ano-ano pa. Ang mangyayari niyan pag nag-zero out sila is, kuwari, kasal yun, kasal is gagatasan lang, kukunin lang yung mga resources. Um, i, i, anong word yun? Parang mapipilitan kang magsustento kasi kasal kayo eh, di ba? Tapos, pwede kanyang kasuhan. Lalo na ngayon may mga tulfo na, di ba? So, ganun yung mangyayari niyan. Pagka beta ka na, beta backside. Pag alpha ka naman, mazi-zero out ka rin. Kala mo na, kuwari na anakan mo. The best talaga is huwag mo anakan yung babae. Kasi pag naanakan mo yung babae, tapos lumipat-lipat ka, dyan sa Pilipinas, uso na yung tulpo. 20 million na yung subscriber niyan. So, popular yan. Pwede na sila magreklamo. Tapos, pipilitin ka na talagang magsustento rin talaga. Kaya, yun lang yung talaga. Ang problema pa rin sa alpha na genetic dahil nga marami silang inaanakan is nauubos din yung oras nila doon. At the same time is hindi rin sila nakaka-focus na gaano sa nila. The best lang talaga is talaga self-improve ka na lang talaga para sa sarili mo. Tapos,
lagi nyo na lang iisipin is either gusto ka or hindi. Pag nagustuhan ka ng babae, is pangalawa mong iisipin, bakit kanya nagustuhan? Ano ba yung pakinabang mo? Bakit ka nagustuhan? Either genetic ba yan? Or yung security, long-term security, which is mostly naman talaga ganun talaga yung iniisip ng babae, lalo na pag nagka-ipipa ni face sila. So, yun nga yung ano. Tapos tinanong pa nila kung ilan daw yung, mabalik tayo dyan sa guest ni Bugoy. Tinanong niya yung babae na yun kung, kasi related to dun sa sinasabi ko eh. So, tinanong niya yung babae ilan yung mga naging ex nun. Sabi niya 2 daw yung totoo. So, ang ginagawa ng babae since nag-cheat siya dun sa lalaki na hincheck na mayaman is mukhang naghahanap siya ng alpha seed for excitement. Tapos nandun siya sa beta needs. So, ang nangyayari noon is mataas na yung body count ng babae na yan. Marami na yung experiences. At saka marami na yung mga multiple na ini-spin na plates. So, ibig sabihin marami siyang ini-entertain na lalaki na ginagatasan. Dahil nga, above yung itsura ng babae kumpara sa 3 babaeng natitira doon. So, yun lang yung analysis ko doon sa guest niya na yun. Pero sila Koy, huli na sila sa balita kasi mukhang hindi nila alam yung Briford's Law eh, na talaga ang Briford's Law kasi is babae talaga nagdidikta ng ng relasyon talaga. Sila rin may, 'di ba sinasabi kasi, yun kasi yung maling perception eh. Ang gatekeeper daw ng sex babae. Ang nagdidikta daw ng relasyon lalaki. Kasi pwede kang umalis or pwede kang wag mag-commit. Pero, ang problema dun sa na yun, sa mindset na yun, hindi nila alam yung Briford's Law. Kala mo lamang ka dahil hindi ka nag-commit. Unang-una, bakit ba on sa'yo yung babae na yan? Dahil below siya sa looks mo. So, dun pa nga lang medyo nakakatakot na makipag-ons di ba? Dahil below yun sa looks mo eh. Mamaya mabuntis mo yan. Although meron naman tayong tinatawag na condom. Pero, minsan sigurista rin yung babae. Kasi alam mo, yung babae, alam talaga nila yung personality mo. Kung ano talaga pakay mo. Right from the get-go. Alam nila yan. Sure, makakahit ka ng isa. Tapos, kung ayaw mo, wala siya magagawa, di ba? Yun yung sinasabi nila. Pero, kung ayaw niya makipag-ano sa'yo, ons, is wala ka rin magagawa kasi siya nga nagdidikta. Actually, yung ons na yan, short-term tawag dyan eh. Short-term talaga yan eh. Relasyon pa rin yan kasi nag-i-invest ka pa ng oras dyan, message. Mas minimal effort lang, tsaka minimal investment lang talaga sa mga pogi. Pero ganun pa rin, nagsasayang ka pa rin ng oras dyan, tsaka ng time. Dahil need mo kausapin yung babae. So, yun yung napansin ko dun sa kanila na Pero tingin ko tinitingnan nila yung channel ko kasi medyo netong lately na to, tsaka nila inamin na para sa lalaki, mahirap magkaroon ng sex. Which is, yun talaga yung sinasabi ko sa inyo dati pa. So, tingin ko na kasi nagko-comment ako sa kanila dun sa podcast nila. So, tingin ko is, pinapanood nila yung ibang video ko. Kaya napapag-aralan nila. Which is, totoo naman din talaga. So, pagka nakipagrelasyon ka, or kahit pa sabihin mong ons yan, is babae talaga may upper hand. Kasi hindi naman makikipag-ons yan kung hindi yan below sa'yo. Sure, pwede yung normie kung talagang lang talaga, kati lang talaga niya or malibog lang talaga siya. Pero ngayon kasi nagigising na yung mga babae. Hindi na sila gaano nakikipag-ons, nagpapabayad na yan. Kaya first time nyo narinig dito, ahead of the futuristic na doon na tayo papunta. Date pro na tayo. Yan term na yan. Sa akin yun na lang narinig yan, date pro. Kasi
Unang-una may daddy government na hindi na rin talaga kailangan gaano ng average looking tsaka or lalaki in general. Kasi yung mga pogies gagamitin lang man nila yan na for genetic lang naman eh. Magpapaanak or for sexual pleasure lang sa one night stand. Tapos marami naman beta na lalaki tsaka mga sub 5 na willing talaga mag-step up na palakihin yung anak nung pogi, willing din talaga makipag-LTR sa kanila kahit nakupas na sila or marami na silang body count. Kasi yun lang mating strategy mo para makareproduce ka eh, is talagang mapipilitan ka sa mga tira-tira. Or kahit na hindi tira-tira, yung condition pa rin ng babae masusunod. Kaya sinasabi nila na game na wala talagang game. Kahit yung pagpipimp, makakalamang ka lang sa pimp is kung yung babae hindi nakatira sa bahay mo. Nakatira sa bahay ni Kuy Kuy. So hindi pimp, hindi ka makakalamang dun. Tsaka walang babaeng papayag na ganun. Yung binibigyan mo siya ng pera pero wala siyang pagkain tsaka tirahan. So, kaya nakatira yung babae dun sa bahay nila Kuy Kuy is dahil nga doon sa pakinabang ni Kuy Kuy. So, walang pimp dahil yung babae mas maraming pakinabang. Unang-una, mahihirap sila or average. So, yung lifestyle nila na bump up. Nagkaroon sila ng iPhone, magagandang damit, sapatos, kotse. So, kapalit nun, konting twerk, konting pagluluto, mas lamang pa rin ang babae. Walang pimp. Dahil yung pera na nakukuha nila sa pagsasayaw is bumabalik din sa kanila. Mas lamang pa. Gets mo? Kaya hindi ako naniniwala na makakalamang ka sa babae. Kasi pag nag-isip sila is futuristic. Futuristic sila mag-isip. Yung babae, futuristic, pang long term pa rin talaga. Which is, nakabase yan sa present. Kaya nga sabi ni Rich Cooper, walang pakialam yung babae sa paghihirap mo kung paano mo nakuha yung kesyo sa illegal ba yan, droga or kung ano-ano pa. Yung pera mo, ang mahalaga sa kanila, yung end result. Pipilian ka na nila pag mayaman ka na talaga. Pero hindi pa guarantee yan. Kasi nga, social media age na tayo. Maraming babae na nagtatrabaho, sagot pa sila ng gobyerno, marami pang simp na beta na pwede extra ka ng pera at magpalibre ng pagkain, mag-send ng GCash, at kung ano-ano pa. So, lahat talaga ngayon sa lipunan natin, pabor talaga sa mating strategy ng babae, which is hypergamy. Dating up. Kahit nga yung guest ni Kuy Kuy na babae na katabi niya, yung pinakamaganda, parang ayaw na mag-date down kasi nakatikim siya ng lifestyle na pang-alabang. Although sinasabi niya kaya naman daw niyang bumili ng dahil model siya. Ang model hindi stable yan. Hindi pang matagalan yan kasi tumatanda ka eh. So pag tumanda ka, wala nang mga opportunities na pagmumodelan mo. Wala ka nakitang nag-model na 35 above. Usually, mga 20 below yan. 20 nasa 20s. So, ang hypergamy is ganun talaga. Dating up. Or equal or dating up pa rin. Pero dating up pa rin talaga yan eh. Once na makaano sila dun sa lifestyle na yun, ayaw na nila mag-date down. Kaya napansin nyo yung mga babae na ayaw talaga nila mag-settle talaga sa average looking tsaka minimum wage earner kasi nga hindi na siya realistic para sa kanila kasi parang nangyayari, nagiging pabigat pa yung lalaki na yun. Kasi parang nangyayari, parang wala siyang benefit. Wala siyang benefit dahil hindi yun pang long term. Ang magagawa lang nun, date lang, ganun. Paano kung nagkaanak? Wala na. Negative pa.
Pag nagkaanak, negative yun. Alam mo yung minimum wage earner na lalaki, pag nagkaanak yan, negative yan. Marami na ako nakitang ganyan, nalugmok, tawag dyan zeroed out. Parang yung kaibigan ko, hindi siya nagtatrabaho dati, umasa siya sa parent niya. Tapos, hinit siya ng babae. May epipany face na yon. Siguro mga nasa 28, 29 years old sila. Magkasing edad lang sila kasi magkaklase. So, nag-cash out pa yung babae. Nagkaanak silang dalawa. Tapos namatay yung parents, binenta yung bahay. Tapos at that time, dun pa siya iniwan. Kasi nga, wala nang benefit yung lalaki. Kaya iniwan sa kanya yung dalawang anak. Nung una, kinukuha pa yung bata. Kasi yung kapatid nung lalaki is nagbibigay-bigay pa. In the long run din, nawalan talaga ng bahay yung lalaki. Iniwan pa sa kanya yung dalawang anak. Todo trabaho talaga siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na talagang hindi ka makakalamang sa babae talaga. Kaya kanya napili dahil sa pakinabang mo. Gets mo? Walang game. Ang game yung babae. It's either gusto ka rin or hindi. Kaya nga mas maganda talaga is mag-pro ka na lang talaga. Hindi rin advisable na mag-pro ka kung 40 ka kasi ire-reject ka rin ng mga prime age women na mga 25 below. Yung mga nagsa-sideline. Usually kasi nagpo-pro na bumabandera sa kalye is matatanda na yun. Mga 26 above na yun. Tsaka single mother yung mga yun. Kaya sila hindi namimili ng customer kasi single mother sila. So kung ayaw mo magkaroon ng regrets or parang bumalik sa na experience nung kabataan mo is talagang mapipilitan ka talaga na mag-pro na lang. Pero gagawin mo yan habang 30 ka pa lang. Kung hindi successful yung strategy mo na self-improvement na tinatawag nila na para sa survival mo. Totoo rin naman talaga yan eh. Yeah, self-improvement na para sa survival mo. Tapos merong mag-aaligid sa'yo o mag-o-orbit sa'yo na babae kasi nakikitaan ka niya ng pakinabang. Totoo yan. Pruweba ko na yan. Marami rin nag-o-orbit sa akin. Totoo yan. Yung self-improvement na yan. Pero ang tanong dyan is hindi siya guarantee. Kasi yung mag-o-orbit sa'yo is either kupas na 33 na single mother. Which is nakaka-frustrate. Which is ayaw ko rin patulan. Kasi talagang, nga, main focus ko talaga survival. So, ayaw ko na magdagdag pa ng problema. Gets mo? Lalo na yung single mother. May nag-approach sa akin single mother, puti siya. Hindi ko talaga in-entertain kasi ayoko talaga yan. Sa lahat ng red flags ng babae, yan pinaka-ayoko talaga. Kahit sabi mong 18 ka, wala akong pakialam dyan. Single mother ka na eh. Ibang bata yung dala mo eh. Hindi naman sa akin yan eh. Ba't ko papalakihin yan? Hindi naman sa akin yan. Wala din papayag na single mother na gano'n. Naakuhin niya yung mga responsibilidad. Tsaka sinasabi lang nila yon online pero hindi ka nila pipiliin. Kaya nga sinasabi nila sa dating apps, di ba na kailangan mahal mo rin yung anak ko tsaka yung nakaraan ko. Kaya nga di ba tama yung kasabihan na nice guy finish last. Kasi yung mga 80% na average looking tsaka sub 5, mga dim undesirable is dun talaga yung bagsak sa tira-tira talaga. Medyo siya eh, brutal talaga siya pero yun talaga yung Kaya nga ngayon nagigets ko na yung sinabi ng katrabaho ko, masyado ka kasi mapili eh, ginaganon ako. Dapat kasi pumatol siya sa single mother. Talagang may karapatan ako mamili dahil nakasalalay sa akin dito kabuhayan ko tsaka yung beta boxing eh. Ba't hindi ako mamimili? Okay, papatulan ko yung sub 5 kasi hindi naman ako magkakaanak. Pero, ang ayoko, yung may anak. Ayoko talaga niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo na lose-lose situation talaga, ang relasyon talaga is beta talaga yan. Mas lalo na pagka pumatol ka sa single mother. Ikaw yung pinaka bottom of the barrel talaga. Ikaw talaga yung pinaka
Super beta mo na talaga na tanga-tanga pa. Okay pa yung mag-beta box ka sa kupas eh. Pero yung single mother, naku, sakit sa ulo yan. Kasi alam mo naman talaga yung ano eh, main reason bakit ka pinili na single mother. Hindi ka naman talaga niya gusto eh. Dahil yung pakinabang mo lang talaga na willing ka talaga maging tanga-tanga eh. So, ulitin ko, wala talagang game. Ang game ay babae. Tsaka sila rin nagdidikta ng relasyon. Sabi, gatekeeper daw ang babae sex. Hindi sila rin nagdidikta ng relasyon. Kasi yung one night stand, below yan. Below yan sa looks mo. So, dun pang halang sila na nag-ano. Kaya kung makawala ka man sa one night stand, is sila pa rin may advantage doon. Kaya ka nga nila piniplease, di ba? Nagpapakabait sila, nagiging submissive, ganyan. Ginagastusan ka pa. Kasi nga, below sila sa looks mo. Eh kung average looking yan, hindi nila gagawin yun. Tsaka ngayon mga babae, wala na silang pakialam sa body count dahil 80% deemed undesirable, unattractive. So, yung 80% na yan is marami talagang willing. Biruin mo naman, 1.9 million. Latest yan 2024 statistics. 1.9 million ang excess na lalaki. Pasok mo pa yung passport brother. 'Di ba? Yung mga beta box na galing sa ibang bansa na pupunta ng Pilipinas para willing na kunin yung mga mga single mother, 'di ba? O dagdag pa 'yon. Tapos ang single mother rate sa Pilipinas, latest to 19 million. Nakakatawa, 'di ba? Dami. Tapos magugulat ka, 48% pa rin talaga ng mga lalaki nakaka-reproduce. Pero ang dami-dami single mothers. Kanino kaya yun ang galing? 'Di ba? Kanino kaya nang galing yun? Siyempre, alam mo na, sa may itsura. Yun lang yun eh. So, paano, peace?